Doon ko na ano, unti-unti hanggang lumalaki ko, doon ko napapagtanggap kung ano ba talaga, paano ba dumaan yung martial law sa buhay ko, di ba, sa buhay ng ibang tao. Diyan nga, yung nagiging twist nung pangyayari sa akin ng sa martial law na yan. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. At walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. So magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako si kasamang Wilmer mula sa Ardile Aguila at nandito po muli ang aking kapartner na si Kasamang Jonas, ang inyong pambansang susulero, dito lang yan sa Kapihan sa Ardil. yung bali kasamang Jonas, dahil 52nd anniversary ng martial law ngayon, siguro ito yung magiging topic natin ngayon, yung martial law. Kung ano ba yung naging experience natin ng panahon ng martial law, no? Kahit na medyo bata pa tayo, ano ba yung ating mga naranasan sa panahon ng martial law? Talo ka sa akin dyan. Dahil martial law ka mo. Hindi, ano yan? Tandang-tanda ko pa Siguro 7 or 8 years old ako nung nalaman. Yung pumutok na sa balita yan martial law. Nung diniklara na yan So, ibig sabihin, isa ako dun sa tinatawag nilang martial law baby. Di ba? Na sabi nung iba, sinikil na yung karapatan, naghari na yung Dictator, diktador. Diktadorya, ganyan. Pero experience-wise, sa akin, nung kabataan ko, nung mga ganong edad ako, anak ako ng miskit Pag sinabi mo anak ka ng miskit, Hindi miskute. Miskit. ang ano mo, nasa Panig ka. kasi nasa militar yung magulang mo. So kaya ang tawag sa amin anak ng miskit. So sa akin nung mga una hindi kami nahirapan, pamilya or yung ano namin kasi sagana kami. Pero kami sa side kasi namin kasama Jonas, bagamat 1972 rin ako pinanganak, hindi hamak na mas matanda ka sa akin, Yun taon. di ba? Hey! Noong mga panahon na yan, Batay tayo dito. Hey! noong panahon na yan, tanda ako kasi, no. Nung pinanganak ka. Nung Nagkamulat. medyo may isip na rin ako ng konti na yan. Lagi akong sinasama ng tita ko. No? Pumupunta kami ng Marikina para pumila sa sa Kadiwa. At yung mga panahon kasi na yan, kahit may pera ka, hindi ka makakabili ng bigas kung ilang kilong gusto mo. May limits lang Hindi, ang bigas nun, tandang-tanda ko, yung pangalan ng bigas nun, NGA. NGA. Hindi ko alam yun. Basta ako, sinasama ko ng tita ko para pumila kasi tigli 5 kilo lang yung allowed na bilhin. Kaya ako, pumipila ako, magkahiwalay kami ng pilahan ng tita ko. Makadagdag lang sa pila. Para maging 10 kilo yung dala-dala namin. So, nandaya kayo mga panahon na yon. Dahil kailangan, dahil kumbaga, yung tita ko kasi may pamilya rin siya, siyempre. Yung tatay ko, parang ako na yung pumipila para sa pamilya namin. Di ba? Yan ang mga panahon na yon talagang ang hirap ng buhay namin. Dahil siguro rin sa laki ng pamilya namin, dahil wala akong magkakapatid. Tapos lahat kami nag-aaral, nasa college yung mga kapatid ko. No? Dito talagang yung sariling sikap ka talaga, kahit na bata ka, maitutulak ka talaga gumawa ng paraan, para makatulong sa pamilya, para kumain kayo. Naranasan namin, lugaw yung kinakain namin Tapos yung pinakaulam namin, alamang, parang ganun. Hindi, yan. Tayo naman isa rin ako doon sa nakakita ng ganyan. Na witness ko yan. Yung mga time na, yung sitwasyon nun naman ng peace and order, di ba? Tanda ko rin, pagdating alas 12, talagang
kay Alas 6 pa nga lang, alas 6 kay ng bata ka, hapon. kay matanda ka, talaga kailangan wala ka na sa Kalsada. Sa kalsada. Dahil pag nahuli ka, yari ka. Yari in the sense na kinabukasan, magbubunot ka ng damo. Oo, sa Di ba? presinto ka matutulog Sa presinto talaga. ka matutulog. sa magbubunot ka ng damo. Kung saan yung pinaka masukal na, ano, dadaling kayo doon ng mga yung Metro Kumpay. Metro Kumpay ang tawag nung araw. Eh, ano? Pag mahaba-haba ang buhok mo, Gugupitan yun. No? tiyatu ka, mga gano'n. Pero that time, syempre, mga bata pa rin ako noon. Ibig sabihin, ligtas ako doon sa mga ganong ano. At saka hindi natin gano'n na-realize kung ano talaga yun eh, di ba? Basta nakikita lang natin pangyayari May na mga yun. sundalo, may mga pulis. Kasi ako natandaan ko, nung chapel pa lang yung Santa Lucia noon, talagang ano pa, skeleton pa yung kahoy pa talaga yan. Tapos may santo lang, putik pa yung flooring noon, no? Walang semesemento noon. Dahil bata, akala natin ganun talaga yung Ganun takbo talaga ng siya. buhay. Oh. Tapos, lagi may binuburol doon. Nagtataka ako, no, observation ko, bakit walang naglalamay? Pagdating na nung alanganing oras, nawawala Hindi, kahit na. na, ano, kahit na anong oras na kakaunti ang tao na, ano, doon ko nalaman na yung ay parang kalaban ata isa ng, pa lang, ano, oo, di Isa ba? pa lang, alam na natin yun. Oo, wala mga na. ganun tipo, di ba? Na nasa kabilang side siya, nasa kalawang panig siya ng gobyerno, kumbaga, aaway siya against the government siya. Pulahan, Parang tawag pulahan ng siya, araw. oo. Pero doon ko na unti-unti hanggang lumalaki ko, doon ko napapagtagnitan ni kung ano ba talaga, paano ba dumaan yung Marcelo sa buhay ko, di ba, sa buhay ng ibang tao. Diyan nga, yung nagiging twist nung pangyayari sa akin eh. Nang sa martial law na yan. Habang tumatagal, nag-high school ako. Siyempre, dumadami yung mga kaibigan natin. May mga pag-iisip, may mga nakakausap yun na kung tawagin nun eh, radikal ang pag-iisip. Sama-sama din kami. Para katuwaan lang, sama sa mga pagkilos, rally-rally, ganyan-ganyan na tuwan-tuwa pa kami nun eh. Na pag yung kasama ka sa, nasa hanay ka eh, parang bidang-bida ka na eh, di ba? Naranasan ko rin yung mahuhuli ako. Oo. Nahihila ako ng ahente ng Militar. militar. Eh, talo sila sa akin doon. Sinong talo sila sa akin doon? Mga kasama, Yung mo, Oo. yun. Kasi, hindi pa ako nakakarating to sa presinto, may sumusunod ng kotse, mobile, ng Metrocom. Pinupull out ka. Oo. Siyempre, anak ng miskit eh. Di ba? Doon kaya malakas ang loob ko magsama-sama noon na ano na, alam ko namang, Pero hindi ka napapagbintangan na ahente ka. Nako! Parang, ng militar. Parang eto ganun. na. Wag nyo na isasama yan. Anak ng miskit yan. Baka tayo ang biglang masukol ng mga yan. Tignan nyo, di ba nagkahulihan kahapon? Nahuli siya. Hindi ka tumakbo yan eh. Mga ganun ano eh. Bakit nakalabas? Mga ganun. Siyempre, hindi mo mawawala. Kahit sa grupo naman, hindi mo mawawala yung pag-iisip eh. Dahil sa alam mo na, dala ng kabataan, kumuha napasama din tayo sa mga semi-seminar, training, underground, so ganoon. Nag-iba yung pananaw ko na eto pala yun, ganyan. Pero hanggang doon lang yung ano ko hanggang sa pag-aaral lang din naman na tinimbang-timbang. Sa akin naman kasi kasama Jonas, kumbaga mula doon, siyempre, no, dahil nga hindi naman kami mayaman na pamilya at yung aking ama ay isang construction worker, no, bagamat mataas ang posisyon niya ron. Sa fourth floor. Nasa fourth floor kami. Mataas nga. joke lang kasama. Baka sabihin mo Yun, naman. yung hirap ng buhay dati, ramdam na namin yan. Pero hindi ko naman sinasabi na dahil sa martial yun. Bahala na yung manonood natin paano timbangin itong pinag-uusapan natin. Yung kahirapan ba, bunga ng martial law? Kasi maraming nagtutunggali ang pag-iisip na di ba? Lagi naman ganun palagi yan. Hanggang, siyempre, nag-high school ako. Yun doon ko na nakikita, ang lakas ng mass movement doon eh. Mga kilusang masa, malakas yan. Yung kilusang estudyante. Lahat yan makikita mo kahit saan lugar, no? Kahit nasa kasamang komunidad. Milmer, may tanong ako, total, anibersaryo nga nung batas militar na binaba nun eh. Naging kadena ka ba?
Hindi po, hindi ako naging kadena. Hindi ko na inabutan yung kadena ng kainitan noon. Mas inano kami sa ibang grupo. Yung, Ibang linyahan Bagong ng- Alyansa Makabayan. Naging chairman ako ng Bagong Alyansa Makabayan noong panahon na yan. Ibig sabihin, Hindi yung kadena. Ikaw ba naging kadena? Oo naman. Isa tayo sa mga ano eh. Kaya malakas loob ko eh. Ahente daw ako eh. Di ba? Dala nung lahat. Pasok tayo dyan. Iba yung ano yan. Ganyan. O di ba? Di, ganun lang tinawan yun. Na, ano, sama-sama ka. Hanggang sa nabansagan kami, yung kadena daw, kabataang dinaliligo. Kasi ang dudungis namin eh, di ba? Mga ganun lang din naman na parang kung ano uso. Alam mo na Dahil kabataan eh. oo, Kung ano pasok uso, yan. in tayo dyan, ganyan. Mga nakaraang ano yan. Pag naiisip ka, nagkikita-kita yung mga dating kasama, tatanong, kumusta na yung ganyan. Buhay-buhay, di ba? Hanggang sa babalik na naman yung kwentuhan doon sa dati. May matatawa, pero may mga kasama rin akong pumalaot talaga. Hindi ko na lang sasabihin. Hindi, yun, no. Dahil nga sa ng martial law, siyempre, di ba, tuloy-tuloy yan eh, hanggang umabot sa ngayon, no, yung martial law. At siyempre nga, nakabalik yung anak, no, yung junior sa pagkapangulo. Ano yung naging pagbasa mo rito? Siyempre, yung hirap ng mga tao noon, di ba, yung nakibaka para mapatalsik si Marcos noon, senior. Di ba? Tapos biglang nag-twist, di ba? Nakabalik. Ilang panahon lang ang lumipas. Nakapag-regroup yan, no? Ang dami noong araw na missing, nawala, ang daming pinatay noon. Nagbala ko yung mga desaparecidos. Yan yung mga missing. Yan, oo. Yan yung mga bagay na yan. Hanggang ngayon. Yun din naman ako, ko doon, may simpatya ako doon eh, yung mga hanggang ngayon hindi pa nawawala. Hindi pa nakikita. Missing. Kung buhay ba yan o talagang wala na. Kasi Malamang wala na yun kasi yung ang tinitignan ko doon kasamang Wilmer eh, yung ano kaya yung damdamin ng pamilya noon, di ba? Ilang taong walang closure eh, buhay pa ba to? Ano, di ba? Yun yung simpatya ko doon. Kaya nga yung sinasabi natin, di ba, na maraming karahasan na naganap noon, di ba? Tapos, nagkaroon ng pambansang halalan at nakabalik nga ang mga Marcos. Lahat ng paghihirap, yung paikibaka, struggle ng mga kasama, no? Ay biglang parang binuhusan ng malamig na tubig yan, siyempre. At pinapakita naman na kasaysayan talaga. Tanda ko yan eh. 1987 yung snap election. Oo. Biro mo, from Cadena, mula kaliwa, binuo kami para tapatan yung kadena. Binuo kami isang grupo eh. Ito yung Kalipi. Ito kay Katipunan ng Liping Pilipino. Kung striker ang kadena, striker din kami. Nagtatapatan kami yan sa mga pagkilos. Malakas loob namin. Nasahanay kami nasa kanan kami. Kahit makipagrambulan kami dyan sa pagpapahuli. Pero alam na this. Ba't ka man napunta ron? Dati ka nang kadena. Diba? Alam mo, ikot ng panahon di ba? Ito hindi pagbalingbing to, di ba? Hindi pagbalingbing. Ang ibig ko lang sabihin, siguro parang may nakita rin ako na may konkreto rin naman yung konkreto rin naman yung pinakita nila sa akin. Ideolohiya. Ito na nga yun, papasok na nga doon sa usaping pang-ideolohiya. So, hanggang sa pag nakikita-kita kami ng kadena na dating kasama, pagkikita nila ako, usapang di ba? Kaibigan pa rin, magkakaibigan Oo, pa hindi mo rin. naman tatanggalin yung pagiging kaibigan mo sa mga ganong bagay lang. Ayun, nagtuloy-tuloy, nagkaroon ng iba't ibang presidente, di ba? Tapos, yung tanong mo sa akin na nakabalik na, di ba? Nakabalik na yung anak sa poder. Ang una kong pananaw, sabi nga nila, nabudol ako dyan eh. Di ba? Una kong pananaw dyan, ito siguro yung pagkakataon para bawi niya yung karangalang di ba? yung Kumbaga, iba yung anak sa ama. para bawiin niya kung ano ba yung pagkakasala, kung meron man, angat niya eh. Nakikita ko, hindi eh. Yun. Oh, Kaya diba? mabigat, kasamang Jonas, no?
napaka-iksi lang ng ating panahon talaga, no? Nabanggitan natin yung ating mga karanasan regarding dyan, kung ano yung posisyon natin at ano yung pagtingin natin sa martial law. Sana magkaroon pa ulitan ng mahabang talakayan tungkol dito, no? Para mas mabigyan diin pa natin talaga yung importansya, kahalagahan, ano ba yung mga aral na nakuha natin sa martial law. Yung sa akin naman dito, kasamang Wilmer, yung aral, yung mga tinalakay natin dito, wala yun eh. Ano lang yun eh. Napaka-iksi nun. Base lang sa karanasan natin yun eh. Pero yung totoong history, nananatiling history pa rin yan. Ang inaano ka lang dito is, siguro, kung ano yung paninindigan mo base sa karanasan ko, dalin mo. Di ba? Na ano, walang makakakuha sa iyo yung paninindigan na yan. Itapon yung mga mali, kunin yung mga tama. Ganun lang naman yun eh. At isa pang ano dyan eh, kung Pilipino tayo, di Pilipino tayo. Dapat doon tayo eh, doon tayo, di ba? Huwag tayo makinig kung saan-saan man na ano. Kailan kaya mangyayari yun? Ayun, yung pagkakaisa parang hindi natin mahulaan ngayon yan. May- Yung pagkakaisa raw, yung paglaya ng sambayanan. Eh, nagkakaisa naman sila eh. Saan? Sa ayuda. yun yun. Doon lang ba tayo magkakasya? Ayun. Di ba? Di ba? Kailan kaya? Pero ito yung mananatiling ano eh. Pangarap ko to eh. Siguro bago ko pinangarap to, mas may nauna pang nangarap sa akin tungkol dito eh. Yung isang lipunan na wala nang Naghihirap. Wala nang kasamantala. Gano'n. Hindi na pinagsasamantalaan yung nasa bababa. Yung tao sa kapwa niya tao, no? Pagsamantala sa tao sa kapwa niya tao. So siguro pag talakay natin sa susunod nito, mas laliman natin ano. Kaya yung nanawagan lang din kami, no, sa mga nanonood namin, sa mga nanonood sa amin ngayon, na kung meron po kayong iba pang kwento na nalaman tungkol sa kalagahan ng martial law, kung may pakinabang ito o wala sa ating kasaysayan, mag-comment lang po kayo, no, sa sa episode na to. Kaya muli, ako si Kasamang Wilmer mula sa Haldinde Aguila. At ano man po yung comment na may babato nyo, handa po kaming talakayin ito. Palawakin yung pagtalakay dito. Inumpisahan lang po namin ito dahil ito yung tamang panahon, tamang petsa para magunita, kung gunita man ang pagkakasabi nito. Ako naman po ang inyong pambansang sulsulero, si Kasamang Jonas. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin.